Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanihan ko po ang lahat na tumayo. At um, pwede po ba nating kamayan yung bawat isa ng isang magandang umaga? Batiin po natin sila. Masaya po tayo nakita yung bawat isa na nandito po sa church at magkakasama po muli tayo after ng isang week ng mga realities po ng ating buhay. Ayan po. And fresh na fresh pa po rin yung ating prayer and fasting. Ayan po. Sa mga nanonood po sa atin sa online, masaya po kami na patuloy po kayong nanonood kasama kami at sumasamba sa ating Diyos. Ayan po. Praise God po sa mga buhay ng bawat isa. Sa umagang ito po, samahan niyo po muli ako na tayo po'y magsimula sa panalangin. Sige po, patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos na buhay ngayong umagang ito. Hallelujah God. Patuloy na nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat, Lord, ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. Sa nakaraang week, God, na binigay niyo po sa amin, sa katapatan niyo po, O God. Totoo, Lord, na lahat, Panginoon, ng meron kami ay nagmumula sa iyo. Sa lahat ng aspeto po, Lord, ng aming buhay, God, patuloy kang nandiyan, patuloy kang nagpo-provide, O God. Lalo na yung aming spiritual na buhay, O God. Kayo pa rin, Lord, sa biyaya niyo pa rin, Lord, kaya kami nakakapagpatuloy, O God. At maraming salamat, Lord God, sa patuloy na pagsama niyo sa amin, Lord God. Sa pagtuturo niyo sa amin, Panginoon. Sa pagkokorek niyo sa amin, Lord God. Sa paglilinis niyo sa amin, Panginoon. Patuloy na lumalapit po kami sa iyo, God. Nagpapalinis, Lord God, ng aming mga puso, Lord. Lord, gusto po namin sa umagang ito na makita ka, God, maranasan ka, mapapurihan ka, Panginoon, ma-enjoy yung presence mo sa umagang ito, Lord God. Dahil patuloy mong pinapakita sa amin, O God, ikaw mismo, O God, yung lahat ng iyong mga ginagawa sa buhay namin, Panginoon. At kaya karapat-dapat ka, Lord, na papurihan, Lord. Karapat-dapat ka naming sambahin, Panginoon. Ilaan itong araw na ito sa iyo. Dahil ikaw yung aming Diyos, Panginoon. At salamat po, God, dahil dinala mo yung aming mga paa dito sa sambahang ito upang magpuri sa iyo, O God. Kasama yung mga kapatid namin, Panginoon, na dinala mo rin dito, O God. Kaya Lord, dalangin ko po na makatagpo ka namin sa umagang ito. At talaga lang na ma-enjoy namin yung presence mo, Lord, sa aming pag-awit. At sa pagkanta namin, Lord God, mataas namin ang iyong pangalan. Sa pakikinig namin, Panginoon, ng iyong salita. Buksan mo po yung aming tenga, O God, yung aming puso, upang patuloy na maunawaan namin, O God, yung salita mo, yung mensahe mo, Lord God, na dadalhin ng aming pastor, Lord God. Patuloy na kayo po yung kumilos, God, sa buong programang ito. At lahat po ng technicalities, Lord God, equipments, ay kayo po yung in control, God. Lahat ng nangyayari sa programang ito, Lord God. Kaya we will be having our trust only to you, O God. At mapapurihan ka lang, Lord. Yun lang talaga, Panginoon. Makatagpo ka lang, Panginoon. Yun po yung goal namin, Panginoon, sa umagang ito. At maranasan ng bawat isa, Panginoon, yung kabutihan mo, Panginoon. Salamat po, God. At kami po yung nagkatipon muli, Lord, sa umagang ito. Patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, at itataas ng iyong pangalan. Sa pangalan ng anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Sabi nga po, pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Yung mas malakas pa. Yung deserve ng Lord na palakpak. Hallelujah. Hallelujah. Yes, you deserve it, oh God. The praises and the adoration of your people. Patuloy natin pong purihin ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit
ngayong umagang ito. Sino pong handa na at excited magpuri sa Panginoon? Amen po ba? Sige po, kung tayo po'y handa na, patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. We might know grace. You gave up your crown, an act so profound. We'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you, we praise you. Oh, 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 oh. Sing the fight. The fight is not over, war has been won. The power of your name. You sing Jesus, Jesus the Christ has made us alive. We'll never be the same. We'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you, we praise all that we are. All that we are for your glory, all that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you, we praise you. Oh, 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 oh. We lift up your name, oh God. Oh, 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 oh. Save a sinner's heart like mine. And I surrender, God, I surrender all to you, my God. Hallelujah, we declare, hallelujah, hallelujah to your name. We sing all that we are. All that we are for your glory, all that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you, we praise you. See, all that we are for your glory, all that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise. For the last time, we sing all that we are. All that we are for your glory, all that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you, we praise you. Oh, 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 oh. Thank you, Jesus. Oh, 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 oh. Hallelujah, God. You deserve our praises, oh God. You deserve our praises, oh Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil patuloy kang tumatawag sa amin, Panginoon. Patuloy kang nag-i-invite sa amin, oh God. So umagang ito, Panginoon. Nasa response, oh God. Patuloy po kaming lalapit sa iyo, Panginoon. Magpupuri sa iyo sa lugar na ito, oh God. Dahil ikaw ay tapat. Ikaw ay sovereign sa aming mga buhay, oh. Kahit anong mangyari, Panginoon, ikaw ay Diyos. At nagpapasalamat kami doon.
times, in the bad times, oh God, you are God. And we praise you, oh God. We will trust you, oh God. Sing, you are God. You're not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Minsan pa, kawitan natin ang Panginoon. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of everything we can give by your plan. That's just the way it is. Sing, you are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. Yes, God, you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. And you are God. That's just the way it is. Sing, you are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. And we declare, you are God alone. You are God alone. Before time began. Yes, God, you are on your throne. Declare, we declare, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are God alone. You are God alone. Oh God, we continue to praise you, oh God, in this place. Because you are sovereign, oh God. And we acknowledge it, oh God, in our lives, Panginoon. You deserve our praises. You deserve everything of us, oh God. Hear our prayers. Hear our songs, oh God, in this place. And we sing, you are unchangeable, God. Unchangeable. Unshakable. You are unstoppable. Unstoppable. That's what you are. You are unchangeable. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You are unchangeable. Unchangeable. Yes, God. Unshakable. You're unstoppable. That's what you are. For the last time we sing, unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began. Yes, God.
God. You are God alone. Yes, God. Begin. You are on your throne. Come on, church. Declare it. Right now, sin back. You are on your throne. You are God alone. You are unchangeable, God. Unchangeable. Thank you, Jesus. Unchangeable. Unstoppable. That's who you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's for the last time we sing. You are God alone. Before time began, you are on your throne. Yes, God. Say it to God. Right now, say it to God, say it to God. You are God alone. Oh God. God, thank you so much that you are God and we are not, oh God. Thank you for being sovereign, oh God. Thank you for being unchangeable, for being unshakable, for being unstoppable, God.
Salamat dahil bukod sa mga lugar na aming pinanalangin, tulad ng Myanmar, Laos, Bhutan, at saka current communities, hindi ganoon ang kalayaan. Ngunit patuloy kang nagtatayo at nagtatatag ng pananampalataya ng mga taong tinawag mo upang maging bahagi ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Salamat dahil patuloy kang kumikilos sa aming puso upang magkaroon kami ng patuloy na hangarin umabot kahit man lang sa panalangin sa mga mga Kristiyano. Patuloy din namin pinataas sa iyo ang bansang Pilipinas, ang simbahan ito at ang buong Christ to the Philippines. Alam namin ang Panginoon na papanahon na ngunit patuloy na isinasabuhay ang iyong katwiran, ang iyong katotohanan. Salamat po sa iyong patuloy na patnubay. Alam ko sa umagang ito patuloy po mangungusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kang magtuturo, hindi lamang para mapanatili ito sa aming isip, kundi lalo tikit maudyukan kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang sa buhay ito, kahit mahirap, kahit maraming bala, po ba yung ilang mga kabataan ginamit sa pagpapahayag? Taas ang kamay. Taas ang kamay po nila. Yung iba yung marahil nado doon, pero palakpakan natin sila. Palakpakan natin sila. At kayong mga kabahagi sa panalangin at tayong lahat ay tunay pong kailangan nating magpatuloy ayon sa kaugnayan ng Diyos na ibinigay sa atin sa mga 3 araw na iyon. Kaya ako po'y hindi naniniwala na pagka merong naging issue ay immature ang tao. Lalo tigit yung mga magulang nito, mga batang ito. Sila'y nag-grow na. Ibig sabihin ba nun, tayo'y nanatili dun sa level natin at pagkatapos may issues ay kitang-kita natin, sasabihin natin, ay immature pa, kaya unawain natin. Wala na pong ganon dito sa Christ of the Philippines. Sabihin nyo sa kapatabi nyo, hindi ka immature, mature ka na sa Panginoon. Actually po, yung maturity, katulad ng binanggit ng pag-aaral natin, is a continuum, tuloy-tuloy. Sabi doon, from nowhere to eventually a leader o kaya to make known Christ. At ang sabi natin doon sa mensahe ni Pastor Norman kasama ng pagpapatuloy na pagpapahayag ni Pastor RJ doon, merong cycle. Ano po? The cycle of growth. The cycle of continued learning and leadership and continued learning and leadership. Hindi po tayo nandun pa rin sa bahagdan na nagsimula tayo. Lampas na tayo doon. Tanggapin natin yon. Ano po? Pero pagka pinagsama niyo yung continuum at saka yung cycle, ano ang mangyayari? It's a spiral situation. Hindi po natin bibitiwan yung continuum, hindi natin din bibitiwan yung cycle, pero pagka may cycle at may continuum, malawak na pagkilos at paglakad ayon sa pananampalatayang ibinigay din naman na sa atin ng Panginoon. So, naroon tayo ngayon sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral ng responses natin sa Grace and Truth. Ano po? Pero bago yon po,
Palakpakan din natin yung matagumpay na meeting ng mga taga-batasan, yung key leaders nila at taga-Nagkarla. Palakpakan po natin. Nakausap ko yung isang bahagi nung gumawa ng mga materials at report natin sa kanila. Namangha daw siya kasi naabot nga ba natin yun? Have we grown that well and that fast? Pero usapan namin, nagsimula lang naman tayo sumunod. At dahil sa ating pagsunod, ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapalawak. Hindi tayo nanatili doon sa pinagsimula natin. Tayo lumalago, lumalawak. Dahil yun yung pamamaraan ng Diyos para tayo ay lalo tigit mag-grow sa image and likeness niya. So, ano daw yung responses natin sa grace and truth? Sa biyaya at katotohanan ng Diyos. Ito yung gospel. When we talk about grace and truth, ito yung pagmamahal ng Diyos. Nag-aalay ang Diyos Ama ng kanyang bugtong na anak. Binahagi sa atin dito sa lupa at siya'y namuhay na mayroong kabanalan kahit lahat ng tentasyon na bahagi sa kanya, nanatili siyang nakaugnay sa Ama. At mula rin sa kanyang pakikipag-ugnay sa Ama, napagtagumpayan niya ang misyon. Sino po ba ang gusto magtagumpay dito sa misyon natin sa lupa? Taas ang kamay. Tayong lahat. May misyon tayo. At nakita natin sa pangitain ng Christ of the Philippines, we are a growing, multiplying, disciple-making church, reaching out to the nations for God's glory. So, ibig sabihin nun, meron tayong misyon at yung misyon yon, hindi tayo nagsisimula. Nandun na tayo sa patuloy na paglago dahil sumusunod tayo sa Kanya. Kahit mahirap yung gampanin, dahil ang tulong biyaya ng Diyos, yung katotohanan itinuturo niya sa atin, maliwanag na maliwanag, at nag-ibigay udyok sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na gumanap. So pinag-usapan natin, meron palang easy way at saka hard way. Sino pa ang gustong nahirapan sa buhay? Wala, nakataas ako lang. Tayo gusto natin smooth, easy, at saka progressive growth. Hindi yung hirap, nag-uldot-uldot na paglago. At ang sabi doon, merong ibig sabihin yung easy, engage, yun yung pinahayag na karang linggo, at hinder, makipag-ugnayan o nasa kaugnayan o doon sa ayaw makipag-ugnayan. Ngayon po, pag-uusapan natin yung accept, yung pagtanggap at antagonize labanan. Ano po? Pero sa susunod na linggo, submit o pasakop, reject o tanggihan, yearn o manabik, and deny ayawan. So lahat ng hard way ay hadlangan, labanan, tanggihan, ayawan. That's rebellion against God. Tandaan natin, that's rebellion against God. At anong easy way? It's makipag-ugnayan, tanggapin, pasakop at manabik. That's growing in the image and likeness of God. Yan po yun. Pero ang katunayan, hindi po naman kasi distinct. Ako'y lumalakad sa easy way. O minsan na may lumalakad ako sa hard way. Ganun ang tao. Wala po naman sa atin magsasabing, nandun na tayo sa easy at nananatili tayo doon. Madalas nagpupimiglas tayo sa easy para sumemplang muli at mapunta sa hard way. Pero biyaya din ng Diyos na nakakaangat tayo at nakakapunta na babalik tayo sa isip. Ang katunayan, yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Paano natin tatanggapin ang katotohanan ng grace and truth at paano natin lalabanan at i-antagonize ang Diyos patungo doon sa pamumuhay nating salungat sa kalooban ng Diyos. Accept versus antagonize. Tanggapin o salungatin o labanan. Maraming nagsasabi, hindi ako diyan kasi kita ko, napag-aralan ko, hindi naman ganyang kadali eh. Hirap ako diyan kasi sinabi ng mga nag-aaral, hindi niyan kadali. Hindi naman tayo ang gagawa eh. Ang Diyos ang gagawa.
para maganap ang kalooban niya sa ating buhay. Mananatili lang tayong nakasangkap sa Kanya, sa Kanyang salita, at lalakaran natin yung gusto niya para sa ating buhay. Dahil ang katotohanan, ibinigay niya na yung tagumpay sa atin. Nung nakakilala tayo, tinanggap natin yung fullness, yung kabuuan ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Ang katunayan lang, nilalabanan natin yon. At sinasabi natin, hindi pa kami nandoon. At ang patuloy kong sinabi na noong unang panahon, panindigan natin ang ating pagiging born again. Panindigan natin yung ating identity in Christ. Panindigan natin na tuloy-tuloy tayong nagiging intimate sa relasyon sa Diyos. Kahit paminsan-minsan nasisira ang relasyon yon, pero nagpapatuloy tayong makipag-ugnay. Panindigan at patuloy nating kumilos ayon sa banal na pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Huwag tayong mag-antagonize sa Diyos. Sinabi ng Diyos, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey. At ang sabi nun, Lo, I will be with you always. Ang challenge sa bawat isa sa atin, tanggap ba natin huli yung utos na yon? O iniisip natin, paminsan-minsan pwede. Kaya nag-evangelize tayo paminsan-minsan pagka may program, may schedule. Nagbabago tayo ng pananaw pagka bago tayong narinig sa salita ng Diyos. Pero balik tayo sa dati pagkatapos nating maranasan yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating buhay. We are antagonizing God. We are creating an enemy in front of Christ. Ourselves as enemy of Christ. Ito yung katotohanan. And sabi ko, sometimes we struggle with easy or with hard. Minsan, accept natin ang kaugnayan sa Diyos. Minsan, nilalabanan natin siya. Ano po? Pero ang kahalagahan, we need to make a decision and we need to really choose a response all the time. Merong godly wisdom ang Diyos sa atin. At yun ang panghahawakan. Hindi yung fleshly desires. Hindi yung emotion. Dapat parating, ano bang sinabi ng salita ng Diyos? I will choose based on what He told me to be my response. So, ang katunayan, tayo, binigyan ng Diyos ng responsibility. Kakayanang tumugon sa Kanyang binibigay na hamon. Kasi, we were created in His image and likeness. Hindi natin tatanggapin na wala tayong kakayanan. Kung ikaw ay mananampalataya, meron ka ng kakayanan. Nag-grow ka na doon sa maturity na binahagi sa iyo ng Panginoon. A Christian have the ability to choose his response, either the easy way or the hard way. May kakayanan tayong pumili ng easy way, may kakayanan tayong pumili ng hard way. We were given the choice. We were given the freedom. Ano po? Pero ang napakahalaga, ano man ang pinili mo, you are accountable. Hindi mo pwedeng ipasa kay kuya, kay ate. Kasi si ate ginawa ito. Kaya ganito ang aking response or reaction. Ano po? Madalas sa halip na ituon natin ang ating pananaw dun sa ano ba yung naging pagkakamali ko sa bagay na nangyari. Ang hinahanap natin, ito yung pagkakamali niya, isa. Ito yung pagkakamali niya, pangalawa. Ito yung pagkakamali niya, pangatlo. Pero nasaan ako? Hindi. Tama lahat ang ginawa ko. Yun yung problema. When we made an action or choice and we are not accountable for that, kailan na kayo humingi ng tawad sa mga taong nabigyan nyo ng sama ng loob? Kailangan pa bang udyukan at sabihin kayo sa inyo na humingi kayo ng tawad? At mapilitan kayong humingi ng tawad dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos? O automatically, dahil you are given the right by God to live according to His plan in your life, nabubuhay kang punong-puno ng pagpapakumbaba. At kung ikaw ay naka-offend, sabi sa Matthew 5, ano po,
pupuntahan mo yung taong yon. Hindi ka nga pupunta sa simbahan eh. A-absent ka sa simbahan para iayos ang kaugnayan sa iyong na-offend. Tayo, nagsisumiksik tayo sa simbahan, baliwala, hayaan mo yan. Emosyon niya yun eh, hayaan mo. Siyang may kasalanan, hayaan mo. Pero pagka tayo ang pinagkasalanan, lumalapit ba tayo at nagkakaroon ng pagkakaunawaan? Matthew 18. Lalapit. Ang aksyon ng mananampalataya, hindi lumalayo, lumalapit at inaayos. Hindi nagtatagal, binabalikan ng mabilis, quickly. Dahil kung hindi bibilisan, papasok ang kaaway at lalamunin tayong lahat ng kaaway. So, we are supposed to be accountable. At alam natin, tayo'y may responsibilidad sa lahat ng ginagawa natin. Ina-aksyon, iniisip natin. We cannot pass the buck. Hindi ko pa pwede sabihin si pastor kasi kulang ang turo. Hindi pare-pareho tayong nakikipag-ugnay sa Diyos eh. Pareho-pareho tayong ginogrow. Hindi ko pwedeng sabihin kasi itong si ate o si kuya, ganitong maling ginawa, kaya ganito ang aking aksyon. Wala akong tigil sa buhos ng emosyon at galit at hindi ng himutok. At ang pituturo mo, siya at siya. Paano na ako? Paano ako na nangyari ang kaloobang yan? Ang mahilig natin, pagka sinasabi natin, vulnerable ako kasi kinikwento ko ang nanay ko sa aking discipler. Vulnerable ako kasi kinikwento ko yung asawa ko sa aking disciple. Vulnerable ako kasi kinikwento ko yung ugaling masama ng ibang tao. Ano na yung kinuwento mo patungkol sa ugali mo? Ano na ang kinuwento mo? Tinayag patungkol sa ugali mong kinamumuhihan ng Diyos dahil antagonizing sa Diyos and you're hindering your relationship and other people's relationship with God. Kinonfess mo na ba yan? Sinabi mo na ba yan sa bawat kaugnay mong pinagtitiwalaan? Baka wala ka pang pinagtitiwalaan. Sabi roon sa Isaiah 30:21 sa Tagalog, ang iyong mga pandinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan. Lakaran ninyo. Ang Diyos nangungusap. Tuloy-tuloy siyang nangungusap. Hindi siya tumitigil sa mga mananampalataya. Ang sabi doon sa Ingles, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you. Ang sabi doon sa Tagalog, kapag kayo'y pumihit sa kanan at kapag kayo'y pumihit sa kaliwa, this is the way, ito ang daang lakaran ninyo. Marami sa atin alam na ang marami. Kabisado na mga Bible verses. Nagampanan na nga ang napakaraming magagandang bagay para sa kanyang ministry. Pero nagkaroon na ba ng pagbabago ng ugali? Nagkaroon na ba ng tunay na pagtugon dun sa hamon ng Diyos na bawat isa'y patuloy na pinapakinggan? Pagka po nire-resist niyo yung tawag ng Diyos, nilalabanan niyo siya. Nilalabanan niyo siya. Hindi mo tinatanggap yung truth o kaya hindi mo tinatanggap kasama yung biyaya ng truth. Ano po? Sabi po doon, bago mag-verse 21, ito po yung sabi sa Tagalog, at bagaman bigyan kayo ng Panginoon ng tinapay ng paghihirap at tubig ng pagkapighatian, meron palang binibigay na tinapay ng paghihirap ang Diyos. Meron pala siyang binibigay na tubig ng kapighatian. Sa English, bread of adversity and water of affliction. Akala ko yung kahoy yung gumagawa noon. Pinapayagan niya para makilala mo kung sino ka. Nasaan ka na sa level ng
image and likeness ng Panginoon. Kasi ang sabi niya rito, sabi nga po rito, gayon may hindi na makukubli pa ang iyong mga tagapagturo. Ma-uncover pala kung sino yung tagapagturo mo. Sa adversity, yung bread ng adversity, at saka yung water of affliction. Tapos pagkatapos sabi dito sa 21, whether you go to the left or to the right, your ears will hear a voice behind you. Ipapahayag niya, sino ba yung disciple maker mo? Kaya ang hirap po, yung kamamalian ng disciple, babalik sa disciple maker. Kaya yung disciple maker na ayaw pakinggan nung kanyang disciple, dapat dumistansya ka. Dumistansya ka. At sabihin mo, kung hindi ka pa handang sumunod, hindi muna tayo mag-disciple making. Kasi I'm not making or creating someone in the image of likeness of Christ. Kasi ayaw mo pang sumunod eh. Ayaw mo pang magpasakop eh. So, ang sabi doon, ulitin ko, at bagaman bigyan kayo ng Panginoon ng tinapay ng paghihirap at ng tubig ng pagkapighatian, gayon may hindi na maikukubli pa ang iyong tagapagturo, kundi makikilala ng iyong mga mata ang iyong mga tagapagturo. Is God your teacher or Satan your teacher? Kaya wag nating itolerate yung mali. Kasi pagka tinolerate natin sa sinasabi natin, hinihimas natin, pwedeng si Satan ang teacher mo. Mali yun. Huwag tayong tumanggap nun. Ang tagal niyong pinaghirapang para paglaguin sa tulong ng Diyos ang bawat isa. Pagkatapos, hahayaan niyo silang magkamali ng magkamali. Pero ang katotohanan, hindi niyo masasabing nagkamali kayo dahil sa ginawa ng iba. Dahil ito, nangungusap ang Diyos all the time sa katwiran. Kaya nga po itong aking magiging patakaran. Simula ngayong 2026. Pagka may issue kayo at paninindigan yung issue nyo, sabihin nyo sa akin yung Bible verse na nag-justify ng ginagawa ninyo. At pag-usapan natin kung katotohanan yung bagay na iyon mula doon sa Word of God. Kasi minsan mali ang interpretation tapos pinaglalaman. Pero ulitin ko, walang karapatang kumilos ang tao liban sa pagsunod sa salita ng Diyos. Non-negotiable. Hindi tayo tinrete ng Diyos pagka hindi ka sumunod sa akin, impyerno ka. Dahil ang katunayan, pagka lumayo ka sa Diyos, talagang expose ka sa impyerno. Hindi ka dadali ng Diyos doon. Dadaling ka sa katwiran ng Diyos, pero nagpupumiglas kang pumunta sa impyerno. A vulnerable disciple is free to choose the easy way based on grace and truth. His grace provides guidance, revealing the difficult times can open people to hear His voice. Pagka mabigat ang problema, anong ginagawa ninyo? Nakikipagbatikusan ba kayo? O umiiksit kayo, lumuluhod sa Diyos, hinihingi nyo, anong gagawin ko? Nagkamali ba o tama ako? Kung tama ako, sabihin mo sa iyong salita. Kung mali ako, sabihin mo sa iyong salita. We all need to be vulnerable to be free. Para tayo maging laya, kailangan natin ang vulnerability. Kasi ito yung lumabas sa research. Ito yung sa dami ng research, mga iba't ibang mga scientifico, ito yung sinabi nila. Human beings have an instinctual aversion to pain. Natural ang mga tao, ayaw masaktan. Kaya naglalagay ng armor eh. Hindi nila binubuksan ang sarili nila. Kasi alam nila, pagka binuksan nila, posible silang masaktan, posible silang i-judge. Natatakot sila sa shame. Yung shame dala ng kaaway. So, ang sabi dito, tatagalugin ko na lang, ang mga tao may likas na pag-ayaw sa sakit.
ang ating mga utak ay naka-hardwire upang protektahan ang iyong sarili. Yan yung human nature. Yan yung sabihin natin sinful nature na natural sa tao. Unless dadalin mo yung salita ng Diyos para mapangalagaan ka. Ano po? Yan yung tinawag at sinabi ni Pastor RJ na homeostasis. Yung pong natural tendency ng isang bahagi ng katawan. At ito, pinag-uusapan yung utak na magkaroon ng pagkakataon to heal itself. So ayaw niya masaktan, gumagawa ang isip ng kwento. Sino mahilig sa mga K-drama o mga storya? Natural po pala yun sa isipan ng tao. Kaya siya saklot ng kaaway kung hindi Word of God at hindi siya bumababad sa salita ng Diyos at nanonood siya ng iba't ibang mga bagay. Ano po? Sabi doon, kung ang ating kakayanang manatiling ligtas, protektado at balanse ay pinagbabantaan ng mga panlalabas na puwersa, ang ating utak ay nagtitrigger sa atin ng survival mode. Bakit nga ba nagulat tayo? Isang salita lang natin, biglang ang lawak ng hangin na lumabas dun sa taong kausap natin at sasakmalin tayo. Hindi natin maunawaan. Isipin ninyo, baka may nasabi kayong nakasugat sa kanya. Kahit tama o mali yung pagkakaramdam niya, tanggapin ninyo, nasugatan siya. At ang pagkakasugat sa kanya bilang isang taong flesh, hindi yung spiritual, ano? Bilang isang taong flesh, magre-react siya para pangalagaan yung sarili niya. Pero ang mananampalataya, bukas siya. Ang pangangalaga niya, hindi ang sarili niya, hindi ang wrong response ng utak na seared, konsyensyang kalus o nagkakalyo, kundi Espiritu ng Diyos na nagtuturo kung ano ang tama at mali. At pumipili ka ng naroon sa tama. So, tandaan natin yung binanggit ni Pastor RJ. Ang vulnerability ay parehong physical at emotional na disposition na nagbubukas sa atin sa kawalan ng katiyakan, panganib at emotional na pagkalandad. So, ang tao ayaw magbukas kasi pwede siyang ma-reject. Ayaw niyang magbukas, baka mamaya i-chismis siya sa iba, betrayal. Ayaw niyang magbukas dahil katulad ng nabanggit ko, kahiya-hiya yung ginawa niya. Lahat ng yan, wala tayong control. Kung human control ang pinag-uusapan. Pero ang katunayan, kung ang ating mga disposition ay hindi kinondisyon sa pamamagitan ng pagkahabag sa sarili o pagpapahalaga sa sarili, self-denying. Pagka self-centered ka, natural na mayroong self-survival mode. Pero kung hindi ka self-centered, kung di si Jesus ang sentro ng buhay mo, bukas ka. Kasi alam mong may protection ka mula sa Diyos. Yun yung pananampalatayang binigay din sa iyo ng Diyos. So, tandaan natin, huwag tayo mabigla pagka may mga taong dahil sa kagustuhan nilang i-proteksyonan ang kanilang sarili, magpo-fold up sila, lalagyan nila lahat ng armor at ayaw nilang ipahayag ang tunay na sila. Hindi nyo rin kayang buksan yon. Ano mang gawin mo, kahit kumuha ka ng pareta, kahit kumuha ka ng granada, ang pwedeng magbukas lang noon kung siya'y maniniwala at lalakad sa Espiritu ng Diyos. Magbubukas yan. Natural. Naalala ko bigla yung tulya at saka po yung tahong. Ano po, kahit anong bukas mo, hindi mabuksan pero ilagay mo sa tubig. Maya-maya, bumubuka na siya. We cannot change the mind of a person, especially if it's seared or callous. Ang Diyos lang ang pwedeng kumilos noon. Kumilos noon sa pagkakataong yon. So, paano? We need to dwell in the Word of God. Para yung natural na fleshly desires,
yung natural na intensyong pangalagaan yung sarili, magkaroon ng opportunity para buksan ang sarili. Hindi naman pangkalahatan. Doon yung sa mga taong nagde-disciple sa iyo. Kasi pagka discipler ang relationship, bukas. Bukas na bukas. Hindi nagtatago, walang ilusyon ng maskara, kundi totoong-totoo ang bawat isa. Kasi parehong gusto nila na mag-journey sila sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Ano po? Sabi ng isang napakagaling na TED Talk writer and researcher. Alam niyo, nung tinanong ko kay Twinnie, kilala mo si Brené Brown? Ay, opo. Pinag-uusapan namin yan matagal na sa opisina. Yang palang babaeng yan ay research professor. Overlong is pinag-aralan niya yung vulnerability. Catholic siya under a Franciscan tutelage. At tiningnan niya, ano ba yung vulnerability? At nakakatuwa, siya ay naging consultant, hanggang ngayon consultant sa Fortune 10 companies. Mga tech giants kasama ng Silicon Valley. Babae, pagka nag-usap siya, simpleng-simple. Hindi malalim ang ibig sabihin. Pero resulta kasi ng research, yung kanyang pinapahayag. Ano po? So, kung titingnan natin, ang sabi po dito, siya ay endowed research professor at the University of Houston. Pagka ginugol niya siya o sinearch siya sa TED Talk, siya yung sa libo-libong TED Talk, siya yung unang 5 TED Talk, yung pagpapahayag sa lahat ng napakaraming TED Talk. At ang katunayan kasi, totoo yung pinapahayag niya patungkol sa tao. Ano po? Nagawa na siya ng number 1 New York best-selling book na Daring Greatly, Braving the Wilderness, Dare to Lead, and the Call to Courage. Kasi yung vulnerability sa kanyang pananaw, sa kanyang pag-aaral, is not a weakness. It's a bold move. Matapang ka pagka vulnerable ka. Duwag ka pagka ayaw mo ipahayag yung kahinaan mo. Duwag ka. Dahil alam ng Diyos ang kahinaan mo. Ayaw mong ipahayag sa Kanya. Ayaw mong humingi ng tulong sa Kanya. Duwag ka. Kasi mga taong nagmamahal sa iyo, ayaw mong pakinggan yung sinasabi nila. Sarado ka sa kanila. Contrary to what our brains may have us think, to be vulnerable is to be human. Yun yung si Kristo eh. Pinakita niya yung vulnerability. At ang Diyos Ama nagpakita ng vulnerability nung ipinahayagan niya na bumaba si Jesus mula sa trono sa langit at siya'y mabuhay dito sa lupa. Mabuhay sa isang sabsaban. Mabuhay sa isang ordinaryong pamilya. Pagkatapos maparatangan ng mali, mapahirapan, mapako sa krus, mamatay. Doon sa krus, the worst kind of penalty for the hardened criminal. Because He wants to show us that He is vulnerable. Pinapakita niyang kailangan tayong maging bukas para lalo tigit tayo makabot sa Kanya. Para lalo tigit maging intimate ang relationship natin sa Kanya. At para tayo magkaroon ng paggagabayan bilang tao. Naalala ko po ang isang kwento. Kunyari, ito po'y isang banga. Merong kwento sa banga. Merong malapit sa banga, malayo sa banga. Sinong malapit sa banga? Siyempre, yung physically malapit sa banga. Hindi ko sinasabing kung ano yun. Ano? So, pero may malayo sa banga. Pero mas mahalagang maunawaan natin. Sa loob ng banga, pagka niligay mo yung sarili mo, pwede kang mababaw. Pwede kang malalim. Anong kaugnayan mo sa Diyos? Pagka vulnerable ka, malalim ang kaugnayan mo. Pero tinotolerate natin yung malapit at malayo. Tinotolerate natin yung mababaw. In fact, ang declaration at prophetic statement dapat natin sa bawat isa, panindigan mo that you are deep, intimate in the relationship with our God.
Kaya hindi ka mamali ng kilos eh. At kung nagkamali ka ng kilos, willing ka to accept. Willing ka to be corrected. Kasi alam mong, nandun ka. Nandun ka na eh. Yung nangyari nung nilikha si Eva at si Adan, katulad ng sabi ni Pastor RJ, ibinilik ng Diyos nung nakilala mo siya. You were naked and open and vulnerable to God and to one another. Ibinilik yun. Hindi ito bagong kwento. Before the creation of the world, you were vulnerable. You were Christ-like. You were walking along, not against, but in obedience to God. Yun yung binalik niya. Yun yung binalik niya. May isang poet, isang makata, mahaba yung kanyang pagpapahayag, pero ang ganda. Sabi niya rito, to run from vulnerability, si poet David White, is to run from the essence of our nature. Tinatakasan mo yung pagpapahayag ng totoo mo. Yun yung nature mo na gustong patuloy na iayos ng Diyos dahil nagsimula ka ngayon kung nakakilala ka. Ayos na yan. Dapat lang i-flex mo yung muscle, i-practice mo yon. Ano po? To run from vulnerability is to run from the essence of our nature. To attempt to be invulnerable. Yung tago, merong armor, is the vain attempt to become something we are not. And most especially, to close off our understanding of the grief of others. Sinong nagmamahal sa kapwa? Dapat may natural tayong magmamahal sa kapwa. Gusto natin makakilala sila sa Panginoon. Gusto natin silang lumakad sa katwiran at kabanalan. Pero pagka daw hindi ka vulnerable, wala kang pakialam sa iba. Wala kang pakialam kung ano man mangyari sa iba. Kung concerned ka, sasabihan mo siya. At paano mo siyang sasabihan? Magsasabi ka muna ng sarili mo. Pagka nagsabi ka ng nasa kalooban mo, yung igali mo, hindi yung iba ha, kasi nga, akala ng itang tao, yung vulnerability, kaya kwento mo yung kahinaan ng iba. Yung kahinaan mo, sasabihin mo. Tapos pagkatapos nung nabuksan siya, narinig niya yung kahinaan mo, magbibigay din siya ng pagpapahayag ng kahinaan. At magtutulungan kayo. Pero imagine mo, sinabi mo yung, kasi risky talaga yung vulnerability eh. Sabihin mo yung kahinaan mo, ay ganyan ka pala. Ang sama-sama pala ng ugali mo. Ang tagal mo ng mananampalataya, ba't ganyan ka pa? Okay lang yun. Huwag kayong mawalan ng kalooban. Kasi may mga tao talaga will judge you. Will reject you. Pero mahalaga, sumusunod ka sa Diyos. Yun napakahalaga. Hindi naman mahalaga ang pananaw ng tao sa iyo eh. Lalo tigit lumalakad ka sa katwiran. Ang mas mahalaga, yung pananaw ng tao pananaw ng Diyos para sa iyo. We all need to be vulnerable to be free. Inuulit ko. But a fake, non-vulnerable or not vulnerable believer will never be free. Ba't paulit-ulit yung kasalanan ginagawa ng kapatid na yan? Hindi niya sinasabi sa kanyang mentor o disciple maker na gano'n ang paulit-ulit niyang ginagawa, tinatago niya. Pinagsisikapan niya, sarado, kandado. At pag kami magsabi na iba, na nakita yung kanyang bulalas o kaya yung masamang ugali, yung kanyang pagnanakaw o kaya pakikipapid, wow, magwawala yan. Magwawala. Kasi tagong-tago yun eh. Pero ang problema, yung fake na vulnerability will never set you free. Alam niyo po yung mga taong nag-post o naglitrato ng hubad, tapos meron silang kasama nung naglitrato o may naglitrato yon, hanggang sa dulo, kukuhanan yan, sisip-sipan ng pera. Ano po? Kasi iba-blackmail sila. Pero pagka may mabablackmail ba sa akin, kung sinabi ko na lahat, wala nang gagamitin. Pero mauubos ang iyong resources,
lahat ng effort mo pagka magtatago ka na magtatago. Kasi ang hirap nung nagtatago, hindi ka consistent sa pagsisinungaling. Iba't iba ang kwento mo. Mabibisto rin. At malalaman ng iba. At magtatampo yung disciple maker mo. May mga ginawa palang mali. Hindi sinabi sa iyo. Ano po? Merong isang kwento ngayon, bagong-bago, fresh from Christianity Today. January 6 po lumabas ito, 2026. Sino nakakakilala kay Philip Yancey? O sasabihin nyo, hindi niya ako kilala. Okay, understandable. Yung nabasa niya yung libro niya, ano po niya, may mga libro niya, at isang napakaganda bestseller, What's So Amazing About Grace. Siya ay 76 years old na. Married siya with Janet Yancey for 55 years. Pero ito ang kinonfess niya noong January 6. 8 taong siyang nabubuhay sa adultery. Nalaman namin kasi OMF writer siya, rater siya ng yung opisina ni Ate Maloy. At unang nagkwento kay Ate Maloy, yung isang editor nila doon na nag-retire na. Kasi kinonfess niya yon sa isang publication. Doon siya sumusulat at may mga napakaraming speaking engagement. Ano po? 8 taong siyang nabuhay na fake. Ang sabi niya, to my great shame, yan yun. Yun yung dahilan bakit siguro ang tagal bago siya nag-confess at tumigil. Hiyang-hiya siya eh. Pero nanatili pa yung hiya din. Pero sabi niya rito, I confess that for 8 years I willfully engaged in a sinful affair with a married woman. Pati kang mananampalataya. Pati kang author. Sabi niya, my conduct defied everything that I believe about marriage. It was also totally inconsistent with my faith and my writings and caused deep pain for her husband dun sa asawa ng kanyang naging kalaguyo and both our families. Alam nyo, pagka kayo hindi vulnerable, yung pain will be lasting, will be lingering. Bitiwan nyo nang itago yung mga kasalanan nyo. Mag-confess na kayo sa bawat isa. Ano po? Sabi niya, I confess my sin before God and my wife and have committed myself to professional counseling and accountability. Sunod-sunod ko yan sa amin, di ba? Kita natin. Sino pang babagsak sa atin? Si pastor babagsak din. Pakiusap ko sa aking mga dinidisciple, i-check nyo kung miya. Natatakot ako dahil pwede akong bumagsak. Inisip nyo siguro si pastor, kaya gusto akong kausap. Meron siyang maririnig na kwento na patungkol sa akin. Hindi po yun. Minsan nakakasaya. Dahil maganda yung journey. Minsan nakakalungkot. Pero ito po yung pakiusap ko sa inyo. At sa mga namumuno sa inyo. Bantayan nyo sila. Tanong nyo yung pinakamabibigat na tanong sa kanila. I-confront nyo sila. Yung inyong mga magulang, i-confront nyo sila. Yung inyong mga anak, i-confront nyo sila with love and affection. Kausapin nyo siya, huwag na niyong pahintulutang pangmanatili ang hawak ng kaaway at gaba sa inyong mga buhay at sa buhay ng inyong pamilya. Nakikiusap ako sa inyo, i-check nyo ako. Lalo tigit yung mga dinidisciple ko. Pagka chinecheck nyo ako, chinecheck ko rin kayo. Hindi ba? Tulungan tayo dun eh. Pare-pareho tayong mahina eh. Kaya yung nagsasabing, hindi pa ako handa sa vulnerability, hindi ka pa handang magpasakop sa Diyos. Dapat nga vulnerable ka sa Diyos. Sa Diyos, hindi ka maging vulnerable. Tao pa kaya? Napakaganda pong paalala ito sa atin. Napakarami pong napakabatikang mga ngaral. Pero ang freedom is in vulnerability. Marahil hindi siya nag-journey doon sa true discipleship. Wala siyang accountability person. Walang nag-check sa kanya. At yun ang nangyari sa maraming bumagsak ko yan. Walang accountability person.
Wala silang pananagutan. Hindi kailangan mas mataas sa'yo. Pwedeng kabahagi mo. Katulad ni Pastor RJ sa aking pagko-confess. Katulad ng aking mga dinidisciple. Pwede yun. Mag-check tayo sa bawat isa. We need to be free and ready for His coming. Handang-handa dapat tayo. So, magsisimula na tayo sa preaching. Tawad po. Dalawang bagay sa accept and antagonize. Embracing vulnerability. Yakapin mo yung pagiging bukas. Hindi lang yung malapit, malayo, mababaw. Talaga pong dapat malalim. Malalim, ano po? Accepting or antagonizing God's call. Personal areas to accept our vulnerability. Ito, pagyakap sa kahinaan o vulnerability. Lahat naman tayo mahina at ang kailangan natin ay Panginoon. So, napakahalaga po noon. So, ito yung una, acceptance. But whoever lives by the truth comes into the light. So, if may be seen plainly that what you have done, what they have done has been done in the sight of God. Wala kayong matatago sa Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Yung hindi gumagawa ng katotohanan, takot na takot sa ilaw. Ayaw niyang mabisto. Upang malinaw na mahayag ang kanyang mga gawa na naaayon sa Diyos. Basta hindi po naaayon sa Diyos, wala kayong masabing biblical verse to justify your emotion, to justify what you're thinking, to justify your decision. I will not accept whatever you feel or you think you know. Dapat may Bible verse. Kasi dapat Bible, yung Word of God. Ano po? So, dapat po ay what they have done has been done in the sight of God. Bukas o langtad sa harapan ng Diyos, ang lahat naman ng ginagawa natin. Wala naman tayong maitatago. Pilit nyo tinatago sa Diyos, ayaw nyo i-confess. Ayaw nyo hingyan ng tulong para mapagtagumpayan. Lalo tigit, hindi nyo i-confess sa inyong mga disciple maker or even your disciples. Ano po? Pero importante, sabi dito, pumasok ang liwanag. Yung buhay natin, kahit anong grabe, kahit anong bulok, nung nakakilala tayo sa Diyos, pumasok ang liwanag. Nilinis tayo. Wala na tayo dapat takot at pangamba. Ang katotohanan, pagka alam mo ang iyong kahinaan, sa halip na itago, ipahayag mo sa iba para mabantayan ka nila. Yun po yun. So tingnan natin to acceptance. Ito'y nagsasangkap ng pagyakap, pagkilala at pagtanggap sa mga sitwasyon, emosyon o tao kung ano sila. Ano po? Mahalaga bagay yun. And number 2, sumasalamin sa isang pagpahayag na maging bukas o vulnerable at positibong makasali sa ano ang itinatanghal ng buhay. So mahalaga po yung partnership. Community po ang nagdadala ng patuloy na pagpapaalala sa lakad natin ng holiness. So kung titingnan natin sa konteksto ng biyaya at katotohanan, ang isang banal na kaloob ay ang tumanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Bukas ka, accepting ka patungkol sa hangad ng Diyos. Lalo tigit sa mga, kasabay niyan, di man lalo tigit, kasabay niyan yung pagmamahal ng mga tao, ibig kang maituwid o maiayos. Antagonism. Kanina acceptance, ngayon antagonism. Yan yung pagsalungat. Sabi dito, kayong matitigas ang ulo. Apa? Sino kaya ito? Sabihin nyo, hindi ako. Sabi pa, at hindi tuli ang puso. Ibig sabihin, wala pang pagkakilala sa Diyos. Parang hintil. Parang hintil. Yun ang tawag ni Esteban doon sa pagpapahayag, doon sa mga Sanhedrin ng mga tao nasa lugar na iyon. Kung paano doon sa Juan, Kabanata 3, patungkol sa pagpapahayag ni Jesus kay Nicodemo sa kanyang mga tanong. Ito yung mga taong maraming katanungan, pero ayaw nilang tanggapin ang kasagutan. Ayaw nilang tanggapin. Ang sabi dito po ay,
kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo? Are you battling? Are you rebelling against the Spirit of God? Yung mga disciple maker na hindi nyo ma-confront yung mga disciple patungkol sa mali nilang ginagawa. You are battling with the Holy Spirit. Yung mga disciple maker na kinakausap at ayaw maghayag ng kanilang pagkukulang at pagkakamali. You are battling with the Holy Spirit. So, kung titingnan natin, pagkatapos ipahayag ni Stephen yung katotohanan na sila'y murderer, pinatay nila yung mga propeta, anong ginawa nitong mga taong ito? Ang sabi doon, nangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Maganda yung sabi doon sa ita, they were cut to the heart and convicted by the Holy Spirit. Imagine niyo, walang kaugnayan sa Diyos, but they were convicted by the Holy Spirit. Tinuturo sa kanila yung tama, pero nininis nila. Inantagonize pa nila. At ano yung ginawa nila? Nagalit sila at pinagbabato si Esteban. Tandaan niyo, pagka nagsama-sama ang tao at puno ng galit at emotion at bumabatikos, huyog yan katulad ni Esteban. Lumabas tayo yan sa sitwasyong yan. Kasi hindi po gusto ng Diyos yan. So, acceptance versus antagonism. Antagonism refers to resisting, opposing, or reacting negatively to situations, emotions, or people. Often involves conflict, hostility, or resentment. Tumutukoy ito sa paglaban, pagsalungat, o negatibong reaksyon sa mga sitwasyon, emosyon, o tao. Kalalasang nasasangkot ng alitan, puot, at sama ng loob. Ito yung difference. Pero ulitin ko, nag-struggle tayo madalas dyan. Kaya dapat pag humawak tayo sa Panginoon at sabihin natin sa Panginoon, hawakan mo ako, Panginoon. Para hindi ako mag-struggle, manatili ako sa acceptance. Yung acceptance, ang emotion at feeling, kahit na napakaraming batikos at problema. Peace, understanding, connection. Kasi yung taong may Diyos, may kaugnayan sa Espiritu Santo, he will seek to understand. But eventually, he would do his best to be understood. Hindi pwedeng isa lang. Itutuwid mo with the truth. Yun po yung napakahalaga. Pero ang antagonism, anger, frustration, and fear. Relationship, pagka acceptance, supportive, open, communication, compassion. Pagka naglahat ng kahinaan ng tao, tatadyakan ba? Sisiraan ba? O sasabihin, mahal kita. Paano kita matutulungan sa iyong kahinaan? Compassion. Pagka antagonistic, pagka sinutuwid mo, may armor. Defensive, hostile. Sa halip na tanggapin ang katotohanan. Sabihin niya mong hindi katotohanan, pero yung pinapakita niya ay ganoon. Tanggapin niyang, ganun po pala, Pastor, patawad, hindi po yun ang aking ibig sabihin. Hindi po yun ang aking gustong ipakita, ipahawati. Hindi po ako rebelde. Paano ko po matutuganan? O sige, ate, ganito. Huwag mong labahan ng lahat ng sinasabi, ikaw may kontra ka. Para makita natin, unawain mo na muna bago mo kontra yun. Kasi ang pagsisimula pa lang ako, kontra ka na. Paano yun? Ano po? Walang mangyayari. Defensive ka, hostile. Spiritual view. Humility, trust, and love. Yun accept. Ito yung si Kristo. Tinanggap tayo eh. Tinanggap niya yung mission mula sa Panginoon. Lack of faith, bitterness, growth. Sa growth, may self-awareness, vulnerable, may denial and resistance. Approach to conflict leads to constructive dialogue, listening, empathy. Nag-uusap. Dito, may tension, argument, at labanan. Sino mas tama? Sino ang mas nararapat? Pagka ba tayo nasaktan, ano ang ating reaction? Natural, gumaganti nga tayo. Yun yung action natin to protect ourselves. Ano po? Pero ang mananampalataya o true believer of Christ, anong nangyayari pagka merong intimidation, merong pain?
Kapisadong-kapisado natin yan, di ba? Wish them well. Accept them as they are. Ano pa yung susunod? Love to the end and sacrifice. May kulang yan kasi grace lang yan eh. Yung truth. Accept them as they are, but teach them to obey. Teach them to obey. Accepting God's call to vulnerability, binubuksan natin ang ating puso sa kanyang biyaya at patnubay. Kinikilala natin ang ating mga pagkukulang. Lubos tayong umaasa sa lakas ng Diyos. Natagpuan natin ang tunay na kagalingan at tunay na komunidad sa Kanya at sa kapwa mga mananampalataya. At yun yung nagbubunga ng mas malalim na relasyon. It leads us to grow and to trust God's more. Ano naman yung antagonizing? Yung pagkontra sa tawag ng Diyos sa pagiging bukas. Nangangahulugang itong tumanggi kang maging mahina o maging vulnerable. Nagtayo ka ng mga pader sa iyong puso. Inihiwalay mo ang iyong sarili sa pagmamahal at suporta ng Diyos at ng komunidad. This antagonism hinders our spiritual growth, perpetuates loneliness and despair, and leads to superficial relationship with God, missing the fullness of His grace. Personal areas to accept our vulnerability. Ibilisan na lang natin at nahuhuli na tayo sa oras. Una, accept our imperfections. Sino ba perfecto rito? Wala akong kilala naman dito. Ang pangalan niya ay Gregorio Perfecto. So wala perfecto rito. Ano po? Wala din nagsasabi ang pangalan niya ay Perfecta Mendoza o di magkamali. O hindi po. Wala po. So, sabi po doon sa John, overlap. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Pero paano mangyayari yun? Accept yung ating imperfection. Ano po? Tanggapin natin yung ating kahinaan. Pero dahil yung kahinaan na yon ay dala ng dati mong nature, dapat manguna na yung nature na yung Christ-like na sa buhay mo, na nasa iyo na. Na nasa iyo na. Accept our imperfections. Allow us to come to God and seek His forgiveness. Yung pong blue o black ay yung relationship sa Diyos. Yung green, yung relationship sa tao. So pagka tinanggap natin ng ating imperfections sa tao, yan po yung pangalawa, it fosters a culture of grace and brings compassion and understanding to our interactions. So, hindi po ito kahihiyan, kundi pagpapahayag ng ibig mong kayo kasama ng iyong kapatid sa pananampalataya ay mag-grow in the image and likeness of God. We need to accept our imperfections. We need to not only accept our imperfections, we need to accept our needs. Sabi noon, and my God will supply every need according to His riches in glory in Christ. Need niyong matugis. Sa isang konsepto, hindi yung i-pursue. Tugisin, ibig sabihin, i-confront. Kasi, kailangan niyo na magising sa katotohanan. Ano po? Kailangan niyo hindi lang naman yung mga iba't ibang pangangailangan, pero kailangan yung mag-grow para sa kalooban ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang komunidad upang maging posible ito. Hindi lang nga po accept yung pong ating sitwasyon, kailangan tingnan yung ating kalalagayan. Sa Diyos, we recognize our spiritual and emotional needs, and this is crucial. Vulnerability with God involves admitting that we need support and guidance, encouraging us to rely on His. Nanalangin na ba kayo talagang tanggalin yung lahat ng masama niyong mga ugali? At kasama doon sa pananalangin yon, hiningin niyo ba, Diyos, bigyan mo ko ng isang disciple maker na itutuwid ako sa aking kamalian.
ito sa tao, accepting that we need support from our community allows us to build deeper connections and fosters a spirit of mutual care. Hindi lang po accept our need, we also accept our emotions. Sabi roon sa Psalm 62:8, trust in Him at all times, you people, pour out your hearts to Him, for God is your refuge. Pagtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng Panginoon, sa panahon. O bayan, ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin. Ang Diyos ay ating kanlungan. Nasabi niyo na po ba sa inyong mentee o disciple o disciple maker at saka mentor? Alam mo, maiinggitin ako. Lahat ng nakikita ko sa ibang taong ginagawa nila o meron sila, pinagsisikapan kong magkaroon at mangyari sa aking buhay. Nasabi niyo na ba yan? O nasabi niyo ba sa inyong disciple maker, ate, kuya, pinaglalabanan ko itong hinggit. Tulungan mo akong mapaglabanan ng aking hinggit at pagkukumpetensya sa iba. Sabi niyo na ba yan? Tapos nakikita ng disciple maker, mentor, nakikipagtugisan ka sa iba, nakikipag-compete ka sa iba, at ayaw mong aminin, ayaw mong magsabi ng katotohanan. Accept our emotions. Malungkot ako, masama ang loob ko. Punong-puno ako ng kasalanan ngayon. Punong-puno ako ng takot sa Diyos dahil mali kong ginawa. Ang gandang pag-usapan. Kasi sasabihin ko sa kanya, kuya, pareho tayo. Ito yung aking mga issue sa buhay. Salamat sa iyong pagpapahayag. Magtulungan tayo. Hanapin natin sa Bible verse ngayon paano tayo makapagtatagumpay sa bagay na ito. Hindi ba napakaganda? Yun yung dahilan bakit may disciple making. Dahil alam ng Diyos, paalis na siya. Sa pagkakataon si Jesus, kailangan mag-disciple maker sila, mag-confront sila sa bawat isa. Dahil mahihina yung mga apostol, mahihina yung disipulo, palpak sila. At alam nilang palpak sila, kaya kailangan nila ang Panginoon. Accept our emotions, express our true feelings to God, even anger, sadness, confusion. He welcomes our honesty. Tinatago niyo yung nasa loob ninyo, kita naman ng Diyos. He welcomes our honesty, allowing us to experience His comfort and healing. Sa tao, share our emotions. Joys, excitement, even negative ones. Lalo tigit negative ones. Katulad ng envy, jealousy, greed, struggles. Pastor, o kaya ate, kuya, wala akong tigil sa pagkamal ng salapi. Para bang nandun yung aking puso all the time, kumita ng kumita. Hindi naman kumita ang apelyido ko. Pero kumita yung hangad ko. This project that you invite others into your life. Project that you invite others into your life and builds connected. Alam niyo, pagkahayag. Sabi parati ng Pilipino, ang nagsasama ng tapat, nagsasama ng maluwat. Matagal. Kaya nagkakaproblema yung relationship kasi hindi tayo tapat sa bawat isa. Hindi tayo tapat sa bawat isa. Sino po ang mga disciple maker dito? Taas ang kamay. Magsasabi na ba kayo sa mga disciple ninyo doon sa mga nakikita niyong mali? Kahit yung nababalitaan niyong mali. Ko-confront niyo sila. Sino mga disciple at saka mentee dito? Taas ang kamay. Tatanggapin niyo ba kahit na masakit yung mga katotohanang binabanggit at hindi nyo hahanapin, sino nagsabi sa iyo? Delikado yun. Ano po? Hayag naman. Kitang-kita naman. Hindi lang naman isa yung witness. 2, 3. 100 nga yung witness na gano'n yung ugali niya. Pero nilalabanan. Accept vulnerability as a strength. Ito yung katotohanan. Ang vulnerability ay tapang. Tapang na galing sa Diyos. Hindi po takot. Naalala ko, meron po akong mentee dito o disciple. Bago pa tayo pumasok sa mga kwentong ito,
lahat ng pinakamalalim na issue niya sa buhay, ibinanggit niya na sa akin. Ibinanggit niya na sa akin. Pagkatapos, may mga pagkakataon siguro na may mga issue ko sa kanya, o sa kanino man. Tapos binanggit niya sa akin yung issue yon. Tapos nagtatampo kayo. Ang katunayan, ang disciple-disciple engagement, bukas sayag. Walang tinatago. Huwag kayong manibugo kung sinabi ang mga katotohanan. Kasi ang katotohanan, yun yung gusto ng Diyos. Pag-usapan natin habang naririto pa ang pagkakataon. So, humble yourself to the Lord and He will lift you up. So, importante yung pagpapakumbaba. Accept vulnerability as strength. Ang pagtanggap sa ating kahinaan sa harapan ng Diyos ay isang testamento ng ating pananampalataya. Nagpapakitang sapat ang ating pagtitiwala sa Kanya upang ibagsak ang ating mga depensa. Ipagtapat ang ating pinakamalalim na pakikibaka. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa biyaya ng Diyos. Pero sa tao, binibigyan tayo ng kapangyarihan na bumuo ng mga tapat na relasyon. Yun yung gusto ng Diyos. Kung paano yung relasyon niya sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, o yung relasyon ng bawat isa, yun yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Nagbibigay daan sa iba na makita ang ating tunay na sarili at nagpapataguyod ng pagiging tunay sa ating buhay. Itong napakagandang kwento, at malapit na tayo magwakas, si Theodore Roosevelt, isang pangulo. Gumawa siya ng isang statement, the citizenship in the Republic. Sa Tagalogin ko ang salitang binanggit niya. Hindi ang kritiko ang may halaga. Hindi ang taong nagtuturo kung paano natitisod ang malakas na tao. Yung nagpipista pag kami bumabagsak ng mga malalakas na tao. Yung walang tigil yung kwentuhan at pag-uusap patungkol sa mga taong bumabagsak. O kung saan ang gumagawa ng mga gawa ay maaring gawin ng mga ito ng mas mahusay. So mas magaling ako dyan, itong mas magaling na dapat gawin. Yun yung mga taong yon. Pagtingnan natin anong kwento ni Theodore Roosevelt. Ang kredito ay sa isang taong aktwal na nasa arena. Pagka nagmamasid yung mga tao, pero wala sila sa discipleship journey at bumabati ko sila, huwag niyo na silang intindihin. Ayaw nilang maging vulnerable, pinupunan nila yung vulnerability. Kasi wala sila sa labanan, wala sila sa arena. Huwag niyo silang pakialaman kasi magugulo kayo dun sa inyong pakikibaka. Mahihindar kayo at madedelay kayo sa inyong journey of growth. So ano po ang sabi ni Theodore Roosevelt? Na ang mukha ay nabahiran. It's sa English, the credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust, sweat, and blood. Pagka nagsisikap kayo, gawin yung gusto ng Diyos, wala kayong pakialam sa sinasabi ng iba. Nang wala doon sa mismong lugar ng labanan. Yung hindi sumusunod, huwag yung pakialaman sila. Hayaan nyo lang sila. God will deal with them. God will deal with them. Sabi rin po dito, who strives valiantly, yung nakikipaglaban. Yan yung vulnerable, nakikipaglaban, ipinaglalaban ang sinasabi ng Diyos sa kanilang buhay. Who errs, nagkakamali. Who comes short again and again, nagkukulang at nagkakamali. Because there is no effort without error and shortcoming. Nagkakamali kaming pastor, nagkakamali tayo. Minsan yung journey natin, mapapansin nyo, nagtutuloy ma-improve. Kasi gabay ng Diyos, hindi yung kakayanan namin ang aming pinangahawakan. Yun po yun. So napakaganda po, ito'y sinulat noong 1910. Ito yung one of the greatest rhetorical triumphs in history. Yung timeless classic. Sabi ng iba ang title, The Man in the Arena. Accept grace and truth. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is a gift of God. Talaga po naman wala tayong contribution sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Siya lang ang pwede at may kakayanang isaayos tayo sa kanyang biyaya, sa kanyang katotohanan. So dapat tayong patuloy na namuhay sa grace and truth.
nagpapahayag ng salita, nagko-correct, nagtutuwid, nagsasabi ng katotohanan patungkol sa ating sarili, lalo tigit sa ating challenge and sin. Importante po yun para pareho tayong magtagumpay. Ano po? Acknowledging that we are recipients of God's grace, yun yung pag-accept ng grace and truth, and help us to accept His forgiveness and love even if we feel unworthy. Pumapalpak tayo, pero tayo'y babangon sa tulong ng Diyos. Pero sa tao, we balance grace and truth in our relationships. Grace allows us to accept each other despite flaws. Di po ba? May kakulangan tayong lahat. Tanggapin natin bawat isa. Pero show them the truth. Hindi pwedeng tanggap lang. While truth helps us to challenge one another to grow. Pero bago ito, sa conclusion, sino pong nakakarinig dun sa taguan sa DCAS? Usually sa anniversary kinikwento ito. Ayan, si ate. Ano ang kwento dun sa taguan? Kasi bata pa tayo, mahilig tayo magtaguan, tinatago-tago natin yung ating sarili para hindi tayo ma-it o ma-penalize o tayo yung iikot at huhuli rin sa kanila. Alam niyo po, sa kwentong ito ng taguan, may isang taong may cancer. Yung cancer niya, hindi niya kinuwento sa kanyang mahal sa buhay. Lumaban siyang mag-isa. Siyempre, mag-isa siyang lumaban, tinatago-tago niya yung sakit niya. Ayaw niyang patuloy mag-check up, magpasabi sa iba, o kaya nagpapa-check up, pero tinatago niya yung resulta ng check up. Namatay siya pagkatapos. Ang problema ito, yung mga mahal niya sa buhay, umiiyak. Bakit hindi sila, bakit hindi siya naging tapat sa akin? Bakit hindi siya nagsabi ng mga kahinaan niya at dinadanas niya? Wala ba siyang tiwala sa akin? Bakit hindi siya nagsabi upang maging katabi ko siya, katuwang ko siya sa kanyang journey? Pagka tayo may kasalanan, may mga ugali tayong mali, tinatago natin ito, isang cancer itong magwawasak sa ating buhay. Isang sugat na patuloy na bukas, sariwa, nabubulok. Pero ang healing, confession. Ang healing, openness. Ang healing, acceptance of the truth. Yun yung healing. Pero ang problema, yung taong yon hindi lingid sa Diyos yung kanyang dinadaan. Ayaw niyang sumangkap sa komunidad. Ayaw niyang pakita yung kahinyaan niya. Pero eventually, mahayag naman eh. Kaya ngayon pa lang, i-address na natin. Mahayag din eh. Ang problema, baka nahayag, nandun ka na sa impyerno at humihingi ka ng tulong. Sana sinabihan mo ako. Sana tinuwid mo ako. Alam niyo po, ang kasalanan ay simula'y napakaliit. Pero lumalaki ng lumalaki. At hindi mo namalayan, nakakilala ka sa Diyos. Pinagpalit mo na pala yung kaugnayan mo sa Diyos doon sa ugaling pinanindigan mong ayaw mong bitiwan. So, ang katunayan, God invites us to accept His call for vulnerability, not to antagonize. It is our weakness that God's strength is revealed so that we may draw closer to Him and experience His grace in profound ways. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you and for me. His grace is sufficient. His truth will show us the way, but His grace will allow us to be healed from our failure to do the truth. At pagkakataon din para palakasin tayo doon sa ating mga kahinaan. Mamaya po doon sa reflection questions, pwede po niyong pag-usapan itong mga bagay na naririto. Tayo po tumayo. Mga kapatid, nag-enjoy ba tayo na yung mga taong ating mahal sa buhay
nagtutuloy-tuloy sa dalisdis dahil sa kanilang di pagbukas. Lapitan niyo yung mga taong ito. Kaugnayin niyo. Kasi kailangan niyong maging Nathan sa mga taong nagkakasala. Dahil kung hindi kayo gaganap ng pagtutuwid, nagkakasala kayo. Higit pa sa kanyang pagkakasala. Dahil tinolerate niyo yung mali at kasalanan. With love, with love, with love, gawin na natin ito. Malapit na dumating ang Panginoon. Maiksi na ang pagkakataon. Pahayag natin na may pag-ibig yung pagmamahal natin sa kanila sa pagtutuwid sa kanila. Pahayag natin yung pagmamahal natin sa kapwa. Pagtitiwala natin sa kanila. Pagpapahayag natin mga kahinaan at mga bagay na magdadala sa atin sa kawalang kaugnayan sa Diyos. Mahal nyo sila. Mahal nila kayo. Magtiwala kayo sa bawat isa. At ito'y magiging dahilan ng lalo tigit natin paglago sa hangarin ng Diyos sa ating buhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, nandito kami sa iyong harapan. Unang buwan ng taon. Unang tibay ng kaloobang tinuturo mo upang kami magtuwid. Upang kami maagang maging tagapagpahayag ng aming mga kalikuan at kamalian. Upang paglagay namin sa liwanag ng aming kakulangan at kahinaan, naroon ka upang tugunan ito. Naroon ka at ang aming komunidad upang tulungan kaming makalampas sa mga kasalanan ito. Panginoon, patawarin mo kami kung napakarami ng sitwasyon, napakaraming pagkakataon, tinolerate namin ang kasalanan. At equally guilty kami sa mga gumawa ng kasalanan. Kasi hindi namin sila kinonfront. Hindi namin sila pinahayagan. Hindi din kami nagpahayag kasi ng malalalim na issue sa aming buhay. At dahil doon hindi nila natutunang magpahayag din ng katotohanan sa kanilang iba't ibang ugaling mali. Panginoon, patawarin mo kami. Sa taong ito, dito sa mensahe at patuloy naming journey sa pagiging bukas, pagiging malalim sa kaugnayan sa bawat isa at sa iyo, pagiging tunay na mayroong bukas na kalooban at hayag at transparent na buhay upang patuloy kaming lumago sa iyong kaharapan, sa iyong harapan, sa pagtutuwiran at pagpapaalahanan. It will always be a safe place kung kami nagtitiwala sa iyo. At sa tagal na namin ng kaugnayan, bilang mga disciple, mentor at mentee, napapanahon na upang mag-journey kami sa pagiging totoo. Tanggalin ang mga maskara at mga armor. Papakita ang tunay na kami at sa pamamagitan nun, magkakatulungan kami at magiging dahilan ng iyong kagalakan at kaluguran sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran sa aming kasalanan. Kasalanang hindi pagiging vulnerable o bukas. Kasalanang hindi tumutugon sa bigat ng vulnerability. Yung pagsita, yung pagsasabi ng totoo, pag-confront sa kasalanan. Dahil kailangan mo rin o akong maging vulnerable para matanggap natin ang rejection, para matanggap natin ang batikos, para matanggap natin ang di nila pa handang tanggapin ang kanilang mga kasalanan. Pero ang mahalaga, tayong lahat sa tulong ng Diyos will journey in the journey of openness, transparency, and vulnerability. For the glory of God, ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin. As we heard po yung preaching kanina, let's ask God to walk on this vulnerability in our lives. Hindi po mabilis to, pero sabi nga po, sufficient yung grace ng Panginoon for in our weakness,
talagang tapat at sapat yung kalakasan ng Panginoon. So patuloy po nating awitan ng ating Diyos sa oras na ito. Let's continue to pray and sing this song to help us build our life. Face image, face love. Let's continue to come to God in this place. Worship Him. Hallelujah. Worship Him. Sing. Ready? Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. We sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh God, worthy Jesus. Continue to sing, worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Only one can save. Jesus, the only one who could ever save. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. We will sing, holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in the love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around Lead us in your love, Jesus. Oh, help us to build a life in you, God. Help us to build our life in you, God. What church we sing, and I will build my life on you. And I will build my life upon your love. Yes,
foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be ashamed. And I will build. And I will sing it out. My life upon your love. It's the third foundation of God. Firm foundation. Sing it out. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. For the last time, can we sing? I will build my life on you, God. Jesus. Come on, church, we sing. I will build. And I will build my life. Say it to God. This is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will build my life. And I will build my. Yes, God, we will build our life on you. Help us to build our life in you, O God. Firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will now sing holy. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and yes, God. And lead me in love to you. For the last time we sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in. Yes, God. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Hallelujah, God. This is our prayer, O God, that our lives may be built on your love, that our lives may walk into your invitation to us, vulnerability, O God. And there is freedom, O God, in vulnerability, Panginoon. Help us, O God, for we cannot do it on our own, Panginoon. It's by your grace, O God, and by your truth, O God, that we can walk on this path, Panginoon. To you alone the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.